Paano lalago spiritually sa Panginoon? Or how to grow spiritually with God. Yan po yung tatalakayin natin for this video at kung kayo po ay excited at gusto yung mga ganitong topic, please tune in po, don't tune out. Okay? Dahil sigurado po tayong matututo tayo. So, alam po ba natin na karamihan ng mga Kristiyano, ang problema po ngayon ay dahil sa spiritual maturity. Bakit po kaya? Dahil kapag tayo po ay spiritual immature, nakakagawa po tayo ng mga maling desisyon. Dahil yung mga maling desisyon na yon kadalasan po ay galing dun sa fleshly nature natin at hindi dun sa spiritual nature. Minsan po kasi binabase natin yung ating desisyon sa kung ano yung nararamdaman natin. Di po ba yung emosyon natin, pabago-bago po yan. Minsan, masaya tayo. Kunwari ngayon, masaya ako. Mamaya, malungkot na naman. This morning, na-frustrate tayo. Tapos bukas, madidepress, 'di ba? Patuloy po na nagbabago yung ating emosyon at hindi po sa katotohanan nagbabase yung mga decision makings natin. Okay? Pero po yung mga spiritually mature na mga tao, sila po yung mga gumagawa ng desisyon based dun sa katotohanan, based on the truth at hindi po nakabase dun sa emosyon or nararamdaman lamang. So, paano nga ba tayo mag-grow spiritually kay Lord? Meron po tayong 4 na basic thing na kailangan po natin to grow spiritually. Ang mga ito po ay parang 4 na gulong ng isang sasakyan na kailangan para po makapunta sa destinasyon. Okay? So, ano yung 4 na gulong na yon? The 4 wheels of spiritual growth is, first, we have to know the Word of God. Pangalawa, prayer. Kailangan nating manalangin. Pangatlo, fellowship with other Christians. Kailangan nating makihalubilo, makipag-fellowship sa ating mga kapwa Kristiyano. And last one is testify and share the good news. Okay? So, meron tayong 4 pero this time ay isa lang. Yung pinakauna lang muna, yung tatalakayin natin. Mag-focus po tayo doon, okay? So, paano nga ba tayo mag-grow spiritually? Kailangan makilala po natin si Lord, okay? At kailangan nating matutunan who God really is. Learn who God is. Gaya lang yan po yan na kapag nasa isang relasyon po tayo, kailangan nating kilalanin ng mabuti yung ating mapapangasawa. Ano nga ba yung ayaw at gusto niya? Ano ang kanyang personalidad? Ganon din po yun kay Lord, okay? Kailangan nating makilala si Lord ng lubusan at si Lord ipinapakilala at ipinapakita niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita, okay? At saan natin makikita ang kanyang mga salita? Through the Bible, through His words, okay? So, basahin po natin yung sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verses 3 to 8, okay? Para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman,
Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen. So, mararamdaman po natin ang pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng ating kaalaman sa Kanya. At paano natin mapapalawak ang ating kaalaman tungkol sa Kanya? Tingnan natin ang Kanyang mga sinasabi at para malaman natin yan, basahin natin ang mga bagay na ipinapakita na po ng Panginoon sa atin. Yun po yung Bible. Huwag nating hayaang naaalikabukan po yung ating Biblia sa gilid. Kailangan nating pag-aralan ng Biblia dahil ito lang ang tanging katotohanan sa lahat. Ang nag-iisang source ng tunay na katotohanan. At kapag gagawa tayo ng isang desisyon na nakabase sa katotohanan at hindi sa nararamdaman, ay ang Holy Spirit po ang mag-guide sa atin sa ating mga desisyon na gagawin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kapag gusto niyo po yung mga ganitong content, please like po at mag-subscribe na din po kayo, and kung may gusto kayong bahaginan ng mga ganitong mensahe, please share po to your families and friends. God bless po everyone, pagpalain po kayo at ingat po kayong lagi.